Hallelujah. Pwede na tayo maupo. Okay, magandang umaga sa inyong lahat, sa ating mga listeners, sa ating unahin ko na ating nasa FB page natin at sa YouTube channel. Magandang umaga sa inyo. Nasa third series na tayo ngayon. And of course, sa mga bisita natin ngayon, kasama natin ngayong umagang ito. Napansin nyo, pag 10 o'clock, simulan natin para at least mas mahabang inyong fellowship later on. Ang mga nahuli, dahil kung ano man ang issue sa buhay, susunod na lamang sila. Third series na natin ito, The Muscle of God. Pero bago natin buksan yung third series, internationally, ito ay isang malaking controversial, ang third series. Okay? Ang challenge ko sa bawat isa sa atin, kung sinasabi natin na ang Diyos ay dakila at matapat, saan siya naging matapat sa iyo? Ba't ka kailangan maging matapat? Ba't kailangan maging matapat si God? Ang katapatan ba ng Diyos ay dahil sa narinig mo siya o sinabi sa iyo ni pastor? Dapat nakabase ka lagi sa salita ng Diyos. Kasi kapag napipilitan tayo sa pagsiserve kay God ang ating pananampalataya, pilit, maging ang paglingkod natin sa Kanya, pilit din, hirap tayo at ang ituturo natin si pastor kasi sabi niya dapat ikaw ang nakarinig kay God, okay? Pwede ko ma-expect sa inyo na ang tingnan natin anong sabi ni God. Kasi sa panahon na meron tayong mga issues sa buhay na nag-iisa tayo, mahirap hagilapin si pastor minsan, ang ating mga D-group leaders, pero si God andon sa lahat ng pagkakataon kung saan ka naroon. Okay? Ang topic natin is the muscle of God. Pinapakilala ko sa inyo ang Panginoon. Pero kahit anong paliwanag ko sa inyo, mahirap sa intindihin kung hindi siya magpapakilala sa atin. Always remember this, sabi sa Matthew chapter 13, verse 11, the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven, the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. So hindi lahat ito sinasabi. Kaya nga, ask and it shall be given to you. Seek and you shall find. So katukin natin si God. Itong papakilala ko sa iyo na third series ay nasa iyo. Kung nagsisika ngayon, maintindihan mo ito. Kasi sabi sa Bible, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kahit anong iyak ko dito, kahit anong explanation ko, without the Holy Spirit telling you who He is, sino ba talaga si Jesus Christ, mahirapan tayo. Okay. Si Jesus Christ, hati ang paniniwala ng buong mundo. Si Jesus Christ, tao lang, hindi siya Diyos. Ako ang paniniwala ko, Diyos siya. Pero kung ipapaliwanag ko sa inyo na Diyos ka dahilan sa yan ang aking pananampalataya, unfair yun para sa inyo. So itong mga verses, may 3 verses lang tayong pag-uusapan ngayon. At titigan mo yung verse, wag yung aking explanation. Kasi minsan ang ganda rin ng explanation ng pastor or ng nagtuturo sa atin sa Bible study. Pero ano ang sabi ng Bible? Kasi pwede ka, doon ka ngayon na-oppress mo na, hindi ko naman talaga gusto yun. Si Pastor Lon, yun ang sabi niya eh. So malaya kayo magpasya. Remember, meron tayong free will. At ang free will natin, kalayaan mong piliin si God, intindihin siya, at kalayaan mo rin, tanggihan siya. Okay, let's talk about the muscle of our God. Ano ba talaga ang magagawa nitong God sa buhay natin? So, ang purpose nito, once again, hindi para pagalitan kayo, kaya nga gusto ko maintindihan natin na aralin mo din ang Bible. Huwag puro sunod lang. Huwag sunod lang na sunod. Huwag lang, kumbaga ang tawag doon, oppression. Kapag nakakaramdam ka ng oppression sa isang church leader, maging sa akin, may problema doon. Dapat hindi ako nag-aaktong pharaoh kasi dito, malaya ka. Isa lang ang king dito, si Jesus Christ. So to study who God is and what He can do for you, your family, studies, career, business, ministry, and the things that bother you. Sa akin may mga bumabagabag din. At minsan katulad niya, tinatamad ako kung ano kaya kahapon, tirnay ko padyakan ang Tagaytay, balikan, 7 hours, 7 and 53 minutes. Okay, enjoy. Magreklamo yung katawan na to, Jeff kailangan padyakan ko ito. So nag-bike ako kahapon, so kailangan kong gawin ito. Kailangan kong i-train ang heart ko. So makita nyo sa bahay, nagpipintura, kaya ito nakita ko na magandang background. So sabi ko, lagyan ko ng pintura dito. Sinaled, mahilig magpintura sa Kasimika. So once again, pag-uusapan natin si God. Ano ba talaga ang kakayahan nito? Kasi kung wala man ito magagawa si God, ihanap tayo ng ibang God. Di ba? Marami mga tao ngayon, iba-ibang simbahan, at ang sinusunod nila, yung pagkaunawa nila sa God. Ngayon, hindi lang explanation ang sasabihin ko sa inyo, tingnan nyo itong mga verses na nandito. Okay? So, walang oppression, walang suppression, hindi ko kayo minamanipulate kasi ang Bible pwedeng gamitin ito to manipulate, to earn money, at to earn position. Iba ako dito, ako, hindi tayo dito ako. Servant lang ako ni God, tinawa ko, siya pa rin ang God. Hindi ako head dito, wala akong posisyon. Ang pastor ay taga-alaga, function.
So to study who God is. Ngayon ito mabigat. Pag-uusapan mo natin ang who God is, ngayon mahirap ito kasi ituturo mo sa amin pastor kung sino talaga ang God. Kung alam niyo ba pati sarili natin pwede maging God. Hindi ibig sabihin si Diyos lang na nakasulat sa Bible. Meron ding mga nakagawa na kung ano-anong nangyayari sa paligid, nagiging God din yun. Okay? Let's go with this. Asa na tayo? Bura na yung dalawa. Pang third week na tayo. Series number 1, In the beginning, God created heaven and earth. Nakita natin na sa simula pa lang, nauna pa si God sa simula. So makikita mo na may God nga dito, nakakaibang muscle nito. Saka ito yung, ako hanghang ako kay God na ginawa niyang earth, walang scaffolding, like ko sinasabi sa inyo yan. Kasi doon tayo nalilimitahan. Kaya kailangan ko si God kasi may mga time, Lord, mahuhulog ako kapag hindi mo ako tulungan. Pero si God hindi nahuhulog. Kaya kung hanapin natin si God, huwag mo siya hanapin sa Mercury, sa Venus, sa Earth. Makita mo siya, andyan siya sa Bible. In the beginning. Then last week, pinag-usapan natin ng kahit ano. Is there anything too hard for me? May mahirap ba sa Kanya? Sa akin may mahirap. Sabihin ko sa inyo, padyak lang papuntang Tagaytay kahapon. Hirap na ako. Gusto ko nang bumalik. Sa mind ko, kailangan mo ng training, endurance. Is there anything too hard for me? So sa katawan ko, okay naman, nakabalik naman ako sa tingnan nyo, nakatayo pa. So, pero namamaga ang mga muscle, di ba? Pero, is there anything too hard for me, Lord? Wala, sa akin lang talaga. Ako talaga may problema. Is there anything? So, wala, Lord. Kaya, kung may sinabi si God, ibig sabihin may plano ako sa iyo, walang mahirap sa akin, pagkatiwalaan mo lang ako. And now, pagdating dito sa series number 3, medyo mabigat ito kasi every. Talaga naman, every. So may napansin ako sa Bible, 3 verses magkakasunod, hindi nawawala yung word na every. Series number 3, every. Maganda pangalan to ng anak. Okay, pag may kasunod niya, every. Tapos ngayon, kapag last na talaga, o everybody, every all, everyone. So every, ano naman matutunan natin dito? Lahat ng ating title ngayon, kinuha ko lang na isang word ng mga verses sa Bible. Pero hindi ko alam, sabi ko, parang mas maraming nanonood sa FB page natin na ganito yung mga title. By the way, sa mga nanonood sa atin at nagtatanong, nagpapagawa raw ba ako ng AI, ng sermon sa AI? Kasalanan ho yun. Tinawa ko ni God para mag-aral. Sasabihin ko sa inyo, nakakaya man, hindi ako marunong gumamit ng AI. Nag-aaral na ako bago ko magkaroon ng AI. Habit ko na talaga mag-aral. Kaya, kailangan kong aralin ito dahil tinawa ako ni God. Kaya itong tinuturo ko sa inyo, fresh ito from above. Lord, bigyan mo ako ng word kapag papakain ko dyan. Puro dilata. So mahirap magpakain ng tupa ng dilata. Di ba? Trabaho namin is to feed. So, sa mga nagtatanong, hindi po ako marunong ng AI. Kaya hindi ko alam kung paano gawin yon. So alam ko, narinig ko yon, pwede mong gawin. So, ang alam ko ito, ipagawa ng, yung graphics nito, itong mga background na ginagawa ko na yan, ginagawa ko sa Flyer Maker, dahil hindi rin ako marunong gumawa ng PowerPoint. Mike, hindi ako marunong sa computer. So yan, ginagawa ko na. Yan, dito naman ako natuto dahil kailangan ko gumawa. Okay. So let's talk about every. Sino ba to sa every? Okay. Kapatid ba to ni Ezra? Okay. Nakuha ko ito dito sa verses from Philippians chapter 2, verses 9, 10, and 11. Napansin ko na sa 3 verses na ito, may inuulit na word. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. So, every name. Ngayon, gusto ko makita nyo habang binabasa pa natin ang verses na ito, yung magkakasunod yung 3 verses na ito, babasahin muna natin. Paano naging Diyos si Jesus Christ kung sinasabi ng marami na hindi nga siya Diyos? May mga pangalan nga ngayon ng church na si Kristo, pero hindi naman si Kristo ang mataas. Sinasabi nila si Jesus Christ ay Diyos, pero hindi naman sila sinusunod. Ano ba talagang meron dito? So therefore, this is a conclusion. So every name, si Jesus Christ ang pinakamataas. Okay? Verse 10. That at the name of Jesus, every knee should bow. So, diyan kinuha ang pangalan ko, Dennis. Diyan.
Lagyan mo ng D na yan, Dennis. So, kailangan ko lumuhod kay God. Kaya, Dennis, knee. That at the name, sabi tama sa Ezra, at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under earth. Sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng dagat. So, isa lang ang luluhuran ng tao. Sino yan? Ba't nauna ka na? And every tongue, sa third verse, and every tongue confess. Hindi sinabi ng lahat. Ang word na every ay hindi lahat ha. Every tongue confess that Jesus Christ is Lord. To the glory of God the Father. Ayan. So nakita nyo yung tatlong every at patungkol lahat yan kay Jesus Christ. I-differentiate natin ang kaibahan ng all and every. Ang all ay generalized, tayo lahat. Lahat tayo dito ay all. Pero ang every is a detailed individual. All is used to generalize, while every emphasizes each separate component without exception. Walang exception, every. Kaya dito ko babanggitin sa inyo na sa mga tao na umaasa sa kanya, oy, malakas ako sa aming grupo, sa aming organization, member ako ng church, member ako ng ganitong fraternity, sikat ito. That is the all. Pero in front of God, sa Judgment Day, every one of us. Pag sinabi mo na everybody, everyone na magkadugtong, all yun. Pero pag every na nakahiwalay ang one, that is individual, nahaharap ka kay God. So magkaiba yun. Hindi pwede pag malaki, oy, member ako ng ganitong malaking corporation, laking kaya safe ako. Sa harapan ni God, ang ganda ng ginamit niya rito ng mga word, it's every individual. Pag dependent ka masyado sa isang grupo, ay may union kami, malakas kami, di mo kayo pwede tibagin dito. Talaga, sa harapan ni God. Maring sa ngayon, malakas ako kay Mayor, malakas ako kay Congressman, Ronel, malakas ako kay Gob. Kay God, walang Gob, walang Congressman. Malaki na itulong ko dito sa lipunan. Every one of us will give an account of ourselves before God. Ang tanong, may tutulong ba sa atin ito? So tingnan natin. Series number 1, every. And point number 1, 3 points tayo ngayon para kuhanin natin yung tatlong every na yon. Jesus Christ was declared the God above every name. Hala? Pag sinabi natin na name, ito yung mga ideas, ito yung pangalan ng person. Pangalan ng mga bagay. Kaya, maging yun ay mas mataas si Jesus sa lahat ng gusto mong pangalanan dito. Yung light is also a name. Okay, tingnan natin. Balikan natin ang verse 9. Therefore, God exalted. Tinaan siya ni God. Alam naman natin sa God na yan, Trinity na naman yan. Yung series number 1 natin, kasama dyan si Jesus. God exalted him to the highest place, highest na, and gave him the name that is above every name. Nakadetalye siya. Every, hindi above all names. Kasi kapag all names, lahat, ito every. Nakadetalye, isa lang yan. So, Jesus Christ is the supreme and powerful above every name. Both of powerful angels and fallen angels. To the point yung mga anghel sa kalangitan, si Jesus Christ ang pinakamataas sa lahat. Ngayon, kung siya ang pinakamataas sa lahat, gusto ko makita natin dito, gamit tayo ng isang illustration para magamit ko hanggang sa 3 na points natin. Halimbawa na lang, mataas si God sa lahat ng bagay. Ang isang pinoproblema natin, lalo yung last year natin, yung kalamidad, tornado, hurricane, baha, yung bagyo. Si God is already above that name. Iba siya, mataas siya. So kapag ito, mga issue, mga goddess and gods na nag-i-exist dito sa lupa, Jesus is above every name. Pero bakit sinasabi ng tao, si Jesus Christ, hindi tao, hindi God. Tao lang siya. Kung papaano nila ito na ipaliwanag, ang usual na naririnig ko sa mga tao nagsasabing si Jesus Christ ay hindi Diyos, itinuro lang sa kanila, hindi nila inaral. Aralin mong sinasabi ng Bible dahil sa Bible natin nakilala yung natuturo sa atin tungkol sa mga Diyos at Diyos-Diyosan. Sa Bible din na kinuha, nung ipinaliwanag sa atin, pinaniwalaan natin without going back to the Bible, kung iyon ba talagang sinasabi. Bible dapat ang nagpapaliwanag sa atin. Kaya ang pananampalataya nyo, hindi nakabase kay Pastor Dennis. Dahil sinabi ni Pastor yan, kaya paniwalaan natin.
Delikado yan. Tandaan natin ang Bible pag in-explain, nagkakaroon ng meaning at parang tama naman. Pero yung bang sinabi rito, na si Jesus Christ is above every name. Wala nang iba. So kung above every name siya, siya talagang dineclare na God. Ha, talaga? Saan nakalagay yan dyan? Okay, tuloy natin. Kaya nga ang Bible kasi pag nag-stay ka lang sa isang verse, parang kulang. Ituloy natin itong pinag-uusapan. By the way, at this time, sa Philippians chapter 2, pinakilala si Jesus Christ na nagkatawang tao, hinubad ang kanyang pagka-Diyos at nagkatawang tao. Bakit? Ang batas kasi ni God sa Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So para mas maligtas ang tao, kailangan magkatawang tao ang isang malinis na Diyos, nagkatawang tao para bayaran ang kasalanan natin. Ngayon ang tanong, bakit pa kailangan mamatay? Tao ang nagkasala, kaya tao rin ang ibabayad. Si Jesus Christ na nagkatawang tao, hindi aso. Kaya yun ang batas, kailangan mas sufficient ang kabayaran ayon sa batas ni God sa Bible. At ngayon, nung siya ay ipinako sa krus, ang sabi ni Apostle Paul, ang sabi ng Bible, ang author niyan ay Holy Spirit, ang writer tao, ginawa siya ang kanyang name above every name. Kaya nga wala siya rito ngayon. Nasa heaven siya pag resurrect niya, di ba? Doon siya nakaupo dahil andun ang kanyang trono as the King of Kings. Okay. Gusto ko lang daanan natin ito na ang mga tao ay may problema sa salitang pangalan. Mabilis tayo humanga at nauuwi sa idolatry. Yung paghanga natin, hindi masamang humahanga. Minsan, ang paghanga natin sa isang pangalan, huwag natin kakalimutan na merong mataas na pangalan dapat siyang sinasamba. Na minsan, ipinagpalit natin siya sa pangalan ni Jesus. Halimbawa na lang, may mga taong nakakalimot sa Diyos kapag pinag-usapan ang word na dollar. Pag pinag-usapan ang Dubai, wow, pag-asa yan. Tama yun. Hindi masama magtrabaho sa Dubai, America, makapag-treasure lang ako, ano kaya? Na ang iba, binibenta ka lang sa kaluluwa. May mga kaibigan akong born again, nag-abroad, hindi sila mapupromote, tatanggalin pa sila sa trabaho kung hindi sila mag-convert sa relihiyon ng isang lugar na ito, ng isang bansa. Kaya sila nga hindi na born again. So, yan ba ang tamang pagsunod sa Diyos? Tatanggalan kita ng trabaho, JR. Pauwi kita sa Pilipinas kung hindi ka mag-convert sa aming relihiyon. Hindi yun ang pananampalataya. Hindi mo kusang nanampalataya kay God, kundi tinatakot ka because of money. And money, hindi sila nagpa-convert dahil sa relihiyon, kundi dahil sila samba niya ang pera. Ano narinig nyo kapag makakuha ako ng jackpot? Makaroon ako ng 1 million sa mga game show. Na minsan kailangan isakripisyo mo lahat para gawin mo ito. Hindi masama yung mga names na yon. Hindi masama yumaman, gusto ni God yan, for I know the plans I have for you, plans to prosper you. Pero yung name ni Jesus Christ, huwag mong ibababa at ilalagay sa taas yung isang magiging mahalagang name sa iyo. Ang tawag nun ay idolatry, which is kasalanan. Kaya ako ingat-ingat ako mabanggit na, Lodi, kasi ayaw ni God nang meron tayong ina-idolize above His name. Sabi niya, ang kanyang pangalan ang mataas. Iklaro lang natin na Jesus Christ, ayon sa Bible, hindi sabi ni Pastor Dennis, Jesus Christ is supreme above every name of gods that people worship. Marami kasi ang gods na nag-i-exist. At yung mga gods na yon, paalala sa bawat isa, may kanya-kanya sila mga principles. Like yung mga matatalinong nagtayo ng mga religions sa India, Singapore, sa Japan, na may makikita ka na yung mga taong ito nagpapakabait dahil takot sila ayon. Ang kanilang teaching actually is magandang sayings, quotations, at fear. Namumuhay sila sa fear. Ngayon, Jesus Christ is still the supreme above every name na nag-i-exist. Sino man ang wino-worship ng tao, si Jesus Christ pa rin ang sinasabi sa Bible. May mga bansa ngayon na kilalang-kilala, hinahangaan natin, malinis na bansa, may disiplina ang mga tao. Alam nyo, hindi naman sila disiplinado talaga o malinis. Kaya sila malinis dahil sa takot ng word na karma. Ang karma, tinanim mo, ginawa mo, pagbabayaran mo yan at walang forgiveness yan. Permanent yan. Sa atin, you will reap what you sow. Kaya hindi tayo dapat gumagamit as believers, hindi ka gumagamit ng karma. Ang karma ay hindi sa Christian. Wala sa Bible ng karma. Kapag in-apply mo yan, mag-iiba ang direksyon ng iyong pamumuhay. Ang karma ay kapag ginawa, baboy ugali mo rito pag namatay ka sa pangalawang buhay,
ay magiging baboy ka, doon ka titira sa baboy. Reincarnation kasi sila. Tayo, resurrection. Magkaiba. Ang resurrection, pag namatay ka, pupunta ka sa langit, kasama ni God. Sila, reincarnation, palipat-lipat lang dito. At pag napakabait ka, balik ka na naman sa katawang tao. So, yan sila. So, ang karma ay palipat-lipat kung anong ginagawa mo. Hindi yan doctrine ng Bible. Babalik tayo, huwag kang gagamit ng hindi nakasulat sa Bible dahil mag-iiba ang Christian life mo. At kapag ina-apply mo yan, ibig sabihin, nag-a-adhere ka sa standard ng Diyos na hindi nakasulat sa Bible. Okay? Kaya tayo, you will reap what you sow. Pero ang kagandahan, nagkamali ka, si God may forgiveness. Ang karma wala. Pagbabayaran mo, pagsusulitan mo lahat yan. Okay? Klaro natin, Jesus Christ is above every name. Hindi naman natin siya kini-question kung gusto mo ang ganyan, no problem, pero huwag mong pagsasamahin si Jesus Christ at mga gods dahil walang mangyayari sa iyo. Walang kaibahan niya na ang bahay mo punong-puno na ng kung ano-anong estatwa na ito si God ko. Pag nasa India ako, nasa Japan ako. Actually, sa Japan, maganda ang Japan, pero kaya sila maganda at maayos sila because of their belief system. Natatakot sila na pagbayaran nila ang kanilang karma na gawin. Good karma dapat ang ginagawa. Ngayon, hindi masama maging malinis, maayos. Pero kung ginagawa mo ito dahil sa takot mo sa Diyos, pag nagkamali ka, wala ka bayaran ang kasalanan mo, balikan mo ang sinasabi ng Bible. Ang totoong Diyos na sinasamba, meron kang kapayapaan. Ang iba natatakot magkamali dahil nga ang kabayaran nun ay karma. So wala tayo niyan. So paalala ko lang sa inyo, kung naniniwala ka, ulitin ko lang kasi nakikita ko sa mga post sa FB, Kristiyano ito gumagamit ng ganitong word. For what reason? Ano bang meron dyan? Naintindihan mo bang yung paniniwala yan? Remember, pananampalatayang pinag-uusapan natin dito. So Jesus is supreme. Wala nang iba. Kahit lumilipad si Superman, still mataas pa rin si God. Ang gusto ko sa pangalan ni Jesus nung binanggit dito, totoo. At kapag siya ang ginawa mong Diyos, makikita mo siya sa kanyang ang katotohanan ng kanyang mga promises. Then point number 2, at His name, every knee will voluntarily and involuntarily bow. Pag sinabi ng Bible, mangyayari. Nung sinabi niyang gagawa ko ng araw at sinabit niya dyan, kahapon ramdam ko sa 7 hours ko na pagbabike, 41 degrees centigrade. Andyan, nakahang. Ngayon, nung sinabi rin sa Bible na every knee, lahat ng tuhod ay yuyukod, voluntarily and involuntarily. Pastor, hindi ako naniniwala kay Jesus Christ na Diyos. Hindi ako lulud sa Kanya talaga. Hindi sinungaling ang Bible. Maaring ngayon, hindi kayo yuyukod. Pero pagdating, nakita nyo ba minsan sa hukuman, yung tao mo lang ginawang kasalanan, hindi kong gumawa niyan. Pero nung napatunayan, anong ginawa? Naglululumuhod. Kahit ayaw mo, luluhod ka. Dahil iyan ang sabi niya. Kaya ako nagpastor, kaya ako nag-serve sa Kanya. Dahil ang aking knee ay bow down sa kay Jesus Christ. So, ayaw ko maniwala. Sige, tingnan natin. That at the name of Jesus, every knee, lahat ng may tuhod ay yuyukod. Every knee should bow in heaven and on earth and under earth. So tingnan nyo, sa kalawakan, kung saan tinapon si Satan at ang 1/3 ng angels, lahat sila yuyukod kay Jesus Christ. Dito sa lupa, lahat tayo yuyukod. Underneath, yung mga isda, lahat na nasa ilalim, yan ang sabi sa Bible. Hindi naman ako, kaya sabi ko sa inyo, tingnan nyo yung verse, lahat yan ay luluhod. Pati pangalan ng problema mo, pangalan ng issue sa buhay mo, pati kalamidad. Kaya paborito ko, sabi ko sa inyo, gamitin ko yung kalamidad. Meron akong pinapakinggan na song na ang title ay God Sees the Storm from the Other Side. Alam niyo ba pag tayo binabagyo rito? Si God hindi nga tititilansikan eh. Andun siya sa kabilang side, iba ang nakikita niya. Walang ulan. God sees. Kaya pati ang mga storm na yan, yumuyukod sa Kanya. At may example tayo. Si Peter nalunod dahil sa storm. Pero sabi ni Jesus, hoy, tumigil ka. So di nakita nyo, lahat ng issue natin, karamdaman, issue sa pamilya, finances, lahat yan, yuyukod kay God. Ang dapat lang natin maintindihan, yung proper application, papaano ko ito ma-receive God? Kasi pinangako mo naman eh. Lahat yan yuyukod. Lahat yan
yuyukod, lahat yan luluhod. At ito mabigat. Yung mga taong ay maniwala kay Christ, later on, they will involuntary bow at the feet of Jesus. Why? Yan kasi sabi sa Bible. Once na sinabi ni God, hindi mo pwedeng baliin yan. Kahit ako, wala akong pwedeng idagdag dyan. So binabanggit ko lang, sino itong pinapakilala ko sa inyo? The Vessel of God of Jesus Christ. He is Jesus Christ, the King of Kings, the Supreme God above all gods, the name of above every name. Gusto ko lang ipakita sa inyo yan. Si Pastor Jason Vlog, meron siyang ganyan, na sa California daw, maraming itong WLC.org, yan ang pinalalabas nila. Jesus is not God. Jesus did not pre-exist in heaven. Sa series number 1 natin, sa mga sa online natin, balikan nyo lang po, andyan po sa ating series number 1, pinaliwanag natin na si Jesus Christ, bago pa magsimula ang in the beginning, andun na siya sa unahan. Kaya nga sabi ko, kung ako magsusulat ng Bible, maglalagay ng mga numbers, kasi ang tao lang naglagay ng Genesis 1:1, Genesis 2, yung Yugo Brothers. So, ang ilalagay ko doon, dapat lalagyan pa yun ng Genesis 0:0. Kasi bago mag-Genesis 1:1, si God nag-i-exist, si Jesus Christ nag-i-exist sa bago pa ang Word. So, iyan yung billboard na nag-a-appear across America. Sa Texas, meron na rin yan. At ngayon, nung sinundan ko yung WLC na yan, sabi ko, ganun pala sila. So kung Jesus is not God, wala akong problema kung iyan ang paniniwala mo. Pero gusto kong maintindihan natin sa mga nagsasabing hindi Diyos si Jesus Christ, ito, you will involuntary bow sa pagdating ng araw na merong judgment day. Sa judgment day, di ba, sa mga hukuman, yung nagpipili, walang kasalanan. Pero napatunayan, anong ginagawa? Maawa ka sa akin. Huwag mo ipapakulong. Ayan na. Involuntary bow their knees. Now, gusto kong makita ng bawat isa sa atin dito na binigyan tayo ni God ng free will. Kalayaan mamili. Pero pag hindi mo siya pinili, yung word na free will, hindi mo magagamit yan sa judgment day. Ang tanging available na lang doon ay God's will. Sa time, paalala sa bawat isa sa atin, na sa Judgment Day, sa Book of Works and Book of Life, ang nakaharap doon, ang nakaupo doon, para litisin tayo, every individual, hindi group, ay malakas ako sa fraternity namin, every, ang word, hindi all of your fraternities, the members of the fraternities will go, ay malakas ako sa kanya, wala, ikaw lang. At gusto ko maalala ninyo na sa harapan ng sa likod ng Book of Life and Book of Work at ikaw ngayon ay lilitisin, ang nakaupo doon si Jesus Christ. Ito ang mali, ang turo sa akin, lumaki ako ng alam ko, ang nakaupo doon sa Book of Works and Book of Life ay si San Pedro at may puting manok. Tama ba? Ganyan ba ang pagkaintindi nyo? Ganyan ang pagkaunawa ko. Si San Pedro walang kinalaman, ang maglilitis sa atin hindi tao na namatay na nasa heaven na kundi si Jesus Christ. Siya ang King of Kings in white robe. Haharap ka sa kanya at hindi si San Pedro. Ulitin ko sa inyo, hindi si Peter. Involuntary bow. Lord, maawa ka sa akin. Ang free will mo ay dito lang. Kaya yung free will natin, ay hindi, okay naman ako, gracious naman si God, maunawain. Tama. Pero sabi ni God, meron akong pinapagawa sa'yo. Kung wala ka ng word, kulang ka na sa word, ang faith mo kulang na din. So kung yan ang nakikita nyo, yan din ang paniniwala ng ibang kamag-anak natin, kaibigan natin maging sa US, at ang iba tinalikuran na si Jesus Christ para lang sa pera, remember, siya pa rin ang above. Kaya kung may issue ka sa pera, kausapin mo si God because He is above every money, the names of money. So kung yan ang nakita nyo, madaanan ninyo yan, baka makonfuse ko. Bakit sinasabi nila hindi si Jesus Christ Diyos? Balikan nyo lang ang Bible. Ang Bible ang mag-i-explain ng mabuti. And lastly, the last one. His name is acknowledged or will be acknowledged by both believers and Antichrist. Pag sinabi natin na non-believers, ang tawag natin dyan sa Bible ay Antichrist. Ay hindi ako naniniwala kay Kristo pero hindi ako Antichrist. Kita nyo, ang gulo. Pag dininay mo si Christ, Antichrist ang tawag doon. Kapag hindi ka nananampalataya sa Kanya, Antikristo ang tawag noon. Kailan ba darating ang Antichrist? Sasabihin ko sa inyo, ang iba kasama nyo sa bahay. They don't believe in Jesus Christ.
Kapag hindi ka naniniwala kay Jeff, hindi, kaibigan ko si Jeff, pero hindi ako naniniwala sa kanya. Malabo yan. So, delikado yung kasamahin. Pwede kang patayin nun. So, pag sinabi nating non-believers or non-Christian, they belong to the group of Antichrist. Okay? Kahit hindi nila ina-acknowledge si Jesus Christ as God, as the supreme God, later on, ang Bible pa rin ang magsasabi, every tongue confess. So hindi sinabi na all the tongue, babanggitin mo yan pag nakaharap mo siya. Ngayon, hindi ako naniniwala sa iyo, Lord. Talaga, ha? Baka pag lumuhod ka, nag-confess ka pa. Lord, huwag mo kong parusahan. Binigyan kita ng chance. Pagdating sa Judgment Day, hindi yung free will mo ang masusunod, kundi God's will. Sa Judgment Day, wala nang forgiveness, ha? Paalala. Walang forgiveness sa Judgment Day. Kaya nga Judgment Day. Doon ka sa itim ka. Kung puti ang pinili mo, puti ka. Wala yung Lord, magkukonfess ako ngayon. Hindi yung place for confession and forgiveness. That is the time of judgment. Ang problema dito sa mundo, meron tayong tinatawag, time first. Walang ganun sa heaven. Time first. Every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Yung pangalan na 211 Ministries na nakaregistered ngayon sa Security and Exchange Commission ay dyan nakuha. Yan yung revelation sa akin ni God noong 2014 na one day magpaplanta ako ng church at ang pangalan ay number. Ang 211 Ministries, pag binabanggit mo ang word na 211, ang ibig sabihin niyan ay Jesus is Lord. Yan yun, no? Every tongue confess. Hindi yan basta number lang. Nilagay ko yan na number para pag may nagtanong, isasabihin ko na agad sa kanila. Kaya kung tatanungin mo, sino ang Diyos ko? Sasabihin ko yung 211. I will confess that Jesus Christ is Lord. Pag pinag-usapan natin ang Lord, mabigat ito. Kasi ang word na Lord, hindi lang siya ang pagkaunawa natin na God, the supreme above everything. Jesus is Lord means Jesus is the owner. Ulitin ko sinabi ko last week. The word Lord comes from the word. Ito yung ginagamit natin sa mundo. Ang may-ari ng apartment ay landlord. May-ari ng drugs, drug lord. May-ari ng gambling, ng sugal, ang tawag, pogo. Di ba? Gambling lord. Ito ngayon, Jesus Christ is my owner. Kaya kung totoong siya ang Diyos ko, at siya may owner sa akin, nung tinawag niya ako, Lord, you are the owner, yes, Lord. No question. Lord, you are the owner of this body. This is your temple. Kaya pag sinabi mo, I will go, I will do it, I will discipline this for your glory. I will follow you. Every tongue confess. Kaya pag sinabi mo 211, ang ating pinupoint out dyan ay Jesus is Lord. Hindi ito church na basta lang na nag-exist, kundi gusto natin ipakilala natin dito na si Jesus Christ is the owner of every individual attending here, maging ako. At lahat ng pag-aari ko ay sa Kanya. Okay? Balikan lang natin. Every tongue confess. Paano kung walang mag-confess, Pastor? Hindi sinungaling si God. Yung sinabi niyang gagawa siya ng tao, ako nag-i-exist, nagsasalita. Kawangis ng Diyos na merong boses na sinasabi. Yan na. Lahat na nakikita niyo sa labas, puno, isda, lahat ng nilikha, makikita mo. At nung sinabi rin, ito hindi pa ito nangyayari. Marami nagsasabi ngayon, kanina nakita niyo sa billboard sa Amerika, Jesus is not God. But later on, they will confess with their tongue. Individual, nakadetalye. Gawin mo na ang gusto mong gawin. Gawin mo ang free will mo. Pero one day, involuntarily, pati mga antichrist will confess that Jesus is Lord. Ngayon, itong tanong, na-manipulate ko ba kayo sa aking teaching ngayon, sa aking message ngayon? Yan, pinababasa ko. Kaya binababad ko, wala akong masyadong slides ngayon para makita nyo yung verse sa Bible. Na hindi mo kailangan i-manipulate ang tao. Dapat ang pananampalataya mo sa Lord, ito yon. And this is the reason why kung bakit ang pangalan ng church na ito ay 211 Ministries. Anong product ng mga taong naglilingkod kay Christ? Ministries. Anong ministries? Service. Paglilingkod. Anong product ng talyer? Service. So hindi tayo nagbibenta rito. Ang product natin ay service to serve God and to serve the people for you to understand who really God is. Every tongue signifies the total inclusion of creation. Lahat yan. Humans, angels, pati mga angels. Huhusgahan din pagdating ng araw.
Demonic powers, takot kayo sa demonic powers, lahat yan, under lang yan. They will confess. Sayang, kaya yung maraming iba na ginawa, sayang hindi ko na ginawa, narinig ko na yun. Pero may chance ka mamili. Who will one day openly acknowledge that Jesus Christ authority. Siya pa rin ang masusunod. Essentially, every tongue confess refers to ultimate universal recognition of Jesus as sovereign Lord, bringing glory to God. So kung paano man yan, to give the glory to God, ngayon ang tanong, nabasa nyo kanina, di ba? So ang pangalan pala ni Jesus mas mataas pa sa Father. Wala nagtanong yan. Binasa nyo lang kanina, di ba? To give the... So ang God din na nagbigay niyan, siya ang pinakamataas nilagay dyan. Kung paano man natin maintindihan yan, sa heaven na lang. Pero siya ang nilagay na mataas. Anyway, tagapagmana din siya. Ang Father, ang Son, siya rin ay King. Ngayon, balikan lang natin itong word na the muscle of God. Anong magagawa ni Jesus sa iyo kung wala naman siyang kakayanan para mag-stand out? Pero dahil siyang above every name, every knee will bow and every tongue confess that Jesus is God, is Lord, meron siyang magagawa sa atin. Huwag mong paniwalaan si Jesus Christ dahil pinaliwanag sa iyo. Paniwalaan mo siya dahil may encounter ka sa Kanya, na irinig mo siya, nabasa mo siya, kaya Lord, nananampalataya ako. Kaya ang pag nag-church kayo at napipilitan kayo, hindi mo siya kilala. Hindi ako nagpastor dahil gusto ko. Ang iba nagpapastor dahil sikat dito, andito kasarapan. So, ayaw ko dito. Kaya ako nagpapastor dahil nakilala ko siya, naintindihan ko siya, at ito pala ang buhay ng bawat isa sa atin. He is above. Kaya kung kayo nag-church at napipilitan kayo, nagbabasa kayo ng Bible, napipilitan kayo, ulitin ko, hindi mo siya kilala. Para sa ating application questions, bakit ang tao confident magpaalipin sa pangalan? Ipagpalit si Jesus Christ. Samantalang ang kayang ibigay nila ay temporaryo lamang naman. Nakita mo ba kung sino ang tunay na Diyos na dapat luhuran dito sa series number 3? Gusto ko maintindihan natin na bawal kay God ang lumuluhod ka sa isang Diyos na hindi tama. Bago ko mag-pray, gusto ko lang i-remind kayo sa sinabi niya, kung si Jesus Christ ay hindi Diyos, every knee will bow, hindi ka dapat luluhod dyan. Dahil may verse sa Bible, ang second commandment, naalala niyo ba ang second commandment? Exodus chapter 20 verse 4, do not make for yourself an image or an idol in the form of anything above heaven, on the earth, and below the earth. For I am a jealous God, punishing the children to the third and fourth generation of those who hate me. So kapag yumuyukod ka pala sa isang Diyos na hindi totoo, ang sabi ni God sa Bible, Genesis 2 verse 5, Exodus 20 verse 5, you are hating God. Si Jesus Christ, sabi niya, yuyukod sa Kanya. Dahil siya kasi ang Diyos. Huwag ka yuyukod. Kahit gaano kahirap ng buhay, ang pagsubok na dumadaan sa iyo, huwag ka yuyukod para ipagpalit si Jesus Christ. Isa pa din ang makakatulong sa iyo. Yung mga bagay na makukuha mo, temporary lang. Kaya paalala sa inyo, nakita mo ba kung sino ang tunay na Diyos na dapat luhuran dito sa series number 3? Let's pray. Father God, thank you. Tunay nga Panginoon na kahit anong paliwanag namin tungkol sa iyo, Lord, maliban na ikaw umangusap sa puso namin, hindi ka namin makikilala. Maraming salamat sa iyong presensya. Tunay nga, Lord, at this point in time, I acknowledge, Lord, that you are the name above every name, that every knee will bow at your feet, and Lord, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, and that is period. Ikaw lang, Panginoong Jesus, ang Diyos. Kung paano man ito pinakilala mo at hindi maintindihan ng iba, I just pray, dear God, sa aming listeners, sa bawat isa sa amin, na makita namin ang katotohanan. Marami sa amin ang hindi makatagpo ng iyong pagpapala, ang tulong sa amin dahil marami kaming pinagsama sa aming Diyos sa buhay namin. Help us, God, to just believe in one, dahil ayaw mo nang merong idolatry, because idolatry is hating before you. Lord, I just pray, God, kung ano man ang mga narinig namin, kayo na po magpuno. Lord, kahit anong pagtatanggol ko sa pangalan mo, without you expressing and telling us how you can do and what you can do,
your muscle God, the muscle of God, the power of God, only can do things, God, if you are God of our lives. Kaya purihin ka, maraming salamat. Ang pananampalataya ay hindi manipulations, kundi ito ay kusang loob, pag-surrender na, Lord, ikaw ang aking Panginoon. And I confess, Jesus Christ is Lord at 211 Ministries. In Jesus' name I pray. Amen. Palapakan natin ang malakas sa ating Panginoon.